nakikita mo, meron bang legal na paraan para sila, magkasundo-sundo? Wala silang kasulatan no, sa renta? Wala silang kasulatan. Dapat kasi ang dapat mag-insist na may kasulatan, yung landlord, yung nagpapahiram, para klaro. Kasi yung hindi, pag may written contract, dapat klaro kung yung non-payment of rentals, ilang buwan ang non-payment, or pwedeng magkaroon lang ng interest at penalties para hindi agad i-evict. Pero ang nakikita ko dito, kasi nagulat rin ako, ate ko rin, 16 sila. Nung generation nila, ng mga parents natin, ang iniisip nila, ang kayamanan, ay ang mga anak. Ang mga anak ang makakaligtas sa kahirapan ng pamilya. Pero hindi ngayon totoo yan. Yung maraming anak ngayon, kahirapan yan eh. Lalong-lalo na kung meron kayong karapatan na hindi nyo alam na may karapatan kayo. Kagaya ng solo parent. Yung Solo Parent Act na yan, dapat nagbibigay ng barang edukasyon, nagbibigay ng training or ng instructions ang barangay para pwede kayong maggawa ng requirements, mag-apply ng Solo Parent Act. Ang mga anak ninyo below 16, 5,000 ang education, ang pagpapaaral sa kanila. Kayo, ikaw, kung may solo parent sa inyong magkakapatid, 1,000 a month yan. Huwag na kayong mag-away kasi, alam mo, naghirap si Ruby. Sa hirap niya hanggang grade 5 lang siya. Hindi niya nga mapaaral kayong lahat, no? Naka-grade 2 si Rio, pero kayo na magtulong-tulong sa sarili niyo. Pwede pa kayong mag-adult education para umunlad ang buhay niyo. Okay, thank you very much, Attorney. Doc Camille, mas mabigat ba yung epekto sa sarili kapag family na ang nakakasakit sa'yo? Oo, usually, alam niyo, pag naging stressor or yung sinasabi natin na kung bakit nagkakaroon ng pagkakataon na nagkakaroon ng depression or anxiety ang isang tao, pag pamilya yung involved, mas masakit yun at saka kumisan mas mahirap para makarecover. Dito kasi kumisan, alam niyo, lalo na kung panganay, isa lang naman gusto niyan eh, yung tinatawag nating ma-appreciate or mabigyan niyo ng pagkakataon na pasalamatan niyo dun sa lahat ng ginawa ng kapatid niyo. Pag nakita niya yun, na, tapos at the same time, makita nila na ikaw, umaayos ka, dahil kasi kahit papaano, nung inalagaan ko kayo, naging ganito yung nangyari sa buhay niyo, malaking achievement na yun or para sa isang sa isang ate na napalaki kayo ng maayos, okay yun. Nagiging masaya na siya. Pero kung kayo yung yuyurak sa pagkatao niya at ganyan at dinadown nyo, mas makikita nyo na, kung napansin nyo, di ba, siya yung masyadong mas iyakin sa inyo, mas nagiging emosyonal, mas nagkakaroon ng pagkakataon na parang ang bigat-bigat sa loob niya na nangyayari ito na hindi mo man siguro sinabi, Rio, ng diretso, pero yung pagkakataon na nakakausap mo yung kasera na akala niya tuloy, intention mo talagang lumipat doon, talagang magkakaroon siya ng ganong klaseng paghihinala. Kasi kayo mismo, magkakapatid kayo eh. Dapat ang kinausap mo na lang yung mismong kapatid mo. Hindi mo kinakailangan kausapin yung kasera. Parang sana sinabi mo, sige ate, alam mo, gawin na lang natin dahil kasi nahihirapan ka doon sa 3,000 na bayad. Maghahanap tayo ng mas mura. Tutulungan ka namin. Ang dami-dami nyo, 16 kayo. Kahit sabi nga ni Tuesday, kung kahit na tigda 200 piso na lang, 16 times 2 is 3,200. So talagang makakatulong sila. Pero kasi kung kayo yung nag-uumpisa ng ganitong klaseng pagkakataon na niyuyurakan nyo yung pagkatao, lalong bababa ang tingin niya sa sarili niya. Maaawa siya. So sana magkaayos kayong magpapamilya. Brother June, so anong payo mo dito sa magkakapatid na ito? Alam mo, kulturang Pilipino yan talaga, pangalan. Ruby, sa aming pamilya, pinagbili ng nanay ko nung araw. Pag nawala na sila, yung panganay na kapatid namin na babae ang siyang magiging nanay o para magulang. Yung lalaki, yun yung parang tatay. So, ganun ang ginawa niya sa dami nila magkakapatid. You should be thankful sa kanila. Kayo-kayo na lang magkakapatid, kayo-kayo na lang magmamahalan. Kayo rin ang titingnan namin. Sana hindi na maulit
na matulad kayo sa mga senador na nagkakalat ng baho ng pamilya sa national television. Iayos nyo na yan.